Mainit na usapin ngayon ang panukalang 7.2 trillion national budget, pera na galing sa buwis at iba pang kita ng gobyerno. At sa huli, pasan nating mga Pilipino. Pero habang lumalaki ang gastos ng gobyerno, lumalaki rin po yung tanong, paano masisiguro na responsable at epektibo ang paggamit ng bawat piso? Ito na nga yung bantayan. At lalo pa itong mahalaga sa gitna ng mga tanong sa mga project insertions at umano'y pagbabalik ng mga paraan ng pagpasok ng pork sa budget. Samantala, sa tax side, bukas ang Department of Finance sa posibleng pagbawas o pag-aalis ng ilang mga buwis. Naku, ay paano sila magbabayad ng utang nila? Pinag-uusapan natin kung babawasan pa yung buwis. Nang tanungin namin ng taong bayan, paano mababantayan ng mabuti ang national budget? Ang sabi nila, Arboladura Artur. Check and balance and accomplishments, hindi lang salita. Sabi naman ni Archive, ipapasa nyo na yung Kadena Act. Ano yung Kadena Act? Mamaya tanungin natin sa panauhin natin. Basti Boligaw, bantayan ng mga buwayang congressmen. Sabi naman ni Dina Dryden, dagdagan ang mga empleyado sa COA. Ano ba? Ang dami na nila, doon nilang nila ginagawa trabaho nila, no? Alfredo Kahapay, transparency and check and balance, hindi lang sa isang government official, dapat sa lahat. Yun ang problema na didiscover natin. Hindi lang pala ang VP ang merong confidential funds na dapat i-liquidate. Hindi ba? Ang dami pala nila na nabigyan na ng mga notices of disallowance na hindi naman sinisingil ng batas. Ito, para pag-usapan ng fiscal responsibility mula sa paglikom ng revenue o kita hanggang sa paggastos ng national budget. Kasama natin ngayon, Mona Brea, Founding Chairman at Chief Tax Advisor ng Asian Consulting Group. Magandang araw, Mon. Welcome back to Memo. Salamat, magandang umaga sa inyo po. Parang tumerno talaga si Mon sa atin. Nakuha niyang memo. Nakuha na yung memo. I got the memo. Oo, ganyan dapat ang suotin. So, pinag-uusapan namin kanina, trilyon-trilyon yung ating budget every year. Parang nalulula ang tao pag naririnig trilyon-trilyon. We don't mind that kung mapupunta rin sa tao yung serbisyo, hindi ba? Pero ayun na, yung ang nangyayari, tax pa sila ng tax at yung utang nga natin, sinasabi ni Mon, magkano nga ba ang utang? Nasa 19 trillion. 19 trillion. Okay. At ang And interest increasing. Nangungutang pa rin sila. No? Kasi po bawat taon tuwing nagpapasa tayo ng budget, ina-announce naman din naman nila sinisecret. Deficit tayo eh. For the longest time, we are running as on a deficit. Ibig sabihin, mas malaking ginagastos natin sa nakukolekta ni BAR at Customs. At saan kukuhanin yun? Utang. So dito sa 7.2, nasa 5.2 trillion na ang kayang kolektahin ni BAR at Customs. Utang na naman yung difference. Ganun. Okay, so So ang tanong, magkano na yung utang natin? As we speak, 19 trillion. Pero hindi pa tapos yung taon. May uutangin pa. Then, i-roll over ulit siya next year. okay. Kasi At yung interest, sinasabi mo kanina. Ang interest, ito yung malungkot. Sang-ayon ako kay Secretary Go na hindi pa namimiligro, hindi pa tayo bankrupt. Normal naman kasi sa mga gobyerno sa buong mundo ang nangungutang. In fact, even ang United States, as a matter of fact, may utang. Pero ang interest na binabayaran natin nasa 1 trillion na. 1 trillion? 1 trillion pesos. So, doon sa... Hindi, itong taon na to. Per year? Oo. So, imagine niyo doon sa budget natin, halos 15% interest ibabayad mo lang sa interest. Iba pa yung principal. Sa lahat ng utang, may ibabayaran mong principal, magbabayad ka din ng interest. Ang swerte naman ng bangkong yan. Saan yan? World Bank? Hindi, saan yan? Iba-iba eh. Iba-iba. Iba-iba. Majority, ito yung mga government bonds. Kaya nga, nilalako ko yan sa mga OFWs. Kung meron kayo pag-i-investan, bumili kayo ng government bonds natin kasi mahilig sila mangutang. So, at least yung interest, mapunta rin sa mga Pilipino. Ayun, oo nga. So, nakikita naman ninyo, itong 2027 budget, this is our chance to try to discipline the congressmen at yung mga senador. Do you think it's possible? Ako, unang-una, kung i-disclose nila at babawasan nila yung MOOE nila. Kasi di ba, billion-billion din ang budget ng Kongreso at ng Senado. At sila may pinakamalaking, hindi unliquidated kundi personal certification expenses. Yung pinipirmahan lang nila. Hindi na alam kung saan napunta. Parang confidential funds ang dating. Anong
Anong tawag doon? MOOE. Yun yung in-expose ni Congressman Leviste before, na hindi niya tinatanggap yung MOE niya. Okay. Kasi nga, yung MOE, discretionary fund. So lumalaki kung ikay kaalyado, pero ang point dito is, hindi naliliquidate ng tama. Kasi bilang mambabatas, ano ba talaga ginagastos mo kung tutuusin? So Correct. unang-una mismo, yung mag-revise mag-review ng budget, meron din silang vested interest. Okay. So, magkano yon? Magkano ang MOOE sa bawat congressman? Per congressman depende. Kasi nga, depende sa... Kung kakampi ka, Siguro, aabot ng 5 million per month or more. According kay Congressman Leviste. wow, 5 million a month. Per congressman times ang dami nila. O, 300 eh. Oo. Sa senador, may ganun din. Meron din. Meron din. Magkano naman sa senador? Hindi ako sigurado sa senador, pero ang sinasabi kasi, ito yung mga budget nila na legit, pero yung paggastos ang hindi sigurado. How can it be legit? I mean, legit because it's in law. Meaning, hindi siya tinago. Right. May line item siya sa budget. At hindi na natin napapansin Oo. yon. At lahat ng government agencies may MOE kasi ito yung overhead fund nila, overhead expense. Overhead expense, pero parang contingency. Oo. Parang contingency. Pero sino ang dapat mag-audit niyan? COA. COA. Yung sinasabi ko sa'yo talagang kasabwat ang COA eh. Kung hindi man kasabwat, hindi talaga nila hindi Nagagampanan. talaga nila ino-audit. Oo. Or walang ngipin. Walang ngipin. Gagawin yung report tulad nung kay VP Sara na para ibalik mo yung pondo pero hindi naman nila napapabalik talaga yung mga kino-question nila na disbursements. Oo Kaya nga. yung budget na 7.2, ang gandang tignan eh. Ang laki ng budget sa edukasyon, DPWH, then health. Yun yung tatlong ahensya na pinakamalalaki. Pero kung paano ginastos, ibang usapan. Okay. Kung nakinabang ang tao, ibang usapan. Hindi, malalaki yung mga allotments sa lahat ng mga department, pero yung personal na yung mga pondo o yung pera natin yung mga pera natin na binibigay for discretionary purposes ng mga government officials, sama mo na yung mga local. Hindi natin alam kung saan napupunta. Hindi ba? Yun yung pinakamalalaking question. I think kung lahat yon lilikumin at lahat yon wag nang ibigay sa kanila. O sabi mo kalahatiin mo dahil walang proper liquidation, walang proper auditing. O so, edi tanggalin mo, pambayad nila sa utang. Oo. O kaya, Yun na lang, oo. for social services. Actually, yun nga yung bumaba pa yung allotment for Correct. social services, pati Oo. health. Yes. Actually, yung sinasabi na fiscal consolidation, dapat ang direction natin, bawasan yung deficit, bawasan yung pangungutang, at magagawa lang natin yun kung babawasan yung wasteful spending, a-address talaga yung corruption. Kasi ang tendency natin, tuwing mga kailangan ng pondo, at gusto nila mas maraming pondo, dagdag ng buwis. Oo. So medyo masakit talaga kasi dun sa 7.2, ito na yung pinakamasakit ngayong umaga. Sa 7.2, 64% nun, tayong middle class naman ang magbabayad. Oo nga. 64% nun, tayong middle class. Grabe. Sabihin mo ng kalahatiin mo yung dami ng party list. Oo. Kaya pala ang May dami. pinag-iinitan na naman. Hindi ba? Hindi. Makakatipid talaga tayo dyan. Makakatipid. Makakatipid tayo eh. Kaya naman pala gusto nilang manalo. Kaya pala nila gustong tumakbo at manalo, meron pala silang budget na napakalaki kada buwan. Kung tutusin, dahil ang sweldo nila nasa 200,000 lang. So talagang yung MOOE at kung ano-ano pang pork barrel or budget na nakukuha nila sa mga Nakakaloka. Oo, Doon sa totoo lang. sinasabi ni mo na wasteful spending, in real numbers, mga magkano yun? Ang sinasabi sa datos, lumalagpas ng 20 to 30% every budget season. Kumbaga, hindi natin sinasabing lahat to corruption. Yung iba hindi nagagastos talaga. Yung iba low quality o substandard. Kaya talagang very third world eh. Sabi ko nga kung tutusin, sa 2022 to 2026 sa panahon ni Marcos, nasa 30 trillion na ang budget natin. Pero ano yung naramdaman nating pagbabago? Diba? Bagong Pilipinas, walang politika. Kumbaga performance-wise, ano talaga yung naramdaman natin doon sa 30 trillion na budget na Basa. nila? Yun ang nararamdaman ng marami, basa sila. Basa sa baha. Sa baha. Oo, hindi ba? Parang sana kung may malaki bang building na ginawa? Oo. Wala nga hindi ba? So sana performance-based na may nakikita tayo. Kasi ang hirap na tulad nito 7 trillion. Ano nangyari doon sa 6 trillion ng 2026 so far? Andun, tingnan mo sa breakdown ng flood control project. Doon napunta, hindi ba? So okay, ang balita namin, merong mga watchdog, right? Pero ano ba nagagawa ng mga watchdog? Kung taon-taon din naman tayo, as we discovered,
na nanakawan, ano ang silbi ng mga watchdog? Puro ganyan na lang, puro salita. At masaklap doon, kahit na ni-red flag ng mga watchdog, nananalo pa rin sila sa eleksyon. Parang feeling ko, deserve talaga natin to. Kasalanan din natin. Kasalanan natin kasi parati natin silang Kasi diba, yung binoboto. hindi sila makasuhan, problema ng justice system natin yun. Pero yung manalo ulit sila sa eleksyon, tingin ko problema nating taong bayan yun. Grabe. Clearly, tayo na may problema doon. Oo, tsaka ano, no? Tsaka habang, kasi binoboto mo dahil parang okay, di ba? Parang okay. Hindi siguro magnanakaw ito. Pero sa tagal nila doon nakaupo, paulit-ulit, tapos meron pang nepotism. At pinapamana pa. Pinapamana, babalik na naman. Doon na nangyayari yung temptasyon, di ba? Pero yung report ng World Bank, mabanggit ko lang, hindi lang sa Pilipinas, sa mga developing country, palaki ng percentage ng GDP nila, ayuda. Ayun. Trabahong tamad, namimigay lang ng pera. So sa atin, nasa mahigit 200 billion every year. 200 Ayuda. billion, ayuda ang napupunta. Ayuda lang, pinamimigay lang. Because nila. that ensures the re-election. And election year na quote-unquote next year. Kaya nga eh. So Paano- yung 7.2, mas nakakatakot. Okay, so election year na naman next year. Paano natin, Mon, mas babantayan ang ating pondo ngayon? Sa akin, una, isulong talaga natin yung kadena bill na gustong ipasa, na pinriority na last zona, nitong zona yung previous year, pero hindi pa rin umusad. Parang lifting ng bank secrecy. Parang time and again pinag-uusapan, pero hindi makalusot-lusot kasi nga, Okay. takot silang ma-expose. Sa kadena kasi, Corina Willard, hindi na nila mababago o mabobogos yung budget at yung progress niya na monitor online. So kung ikaw nabigyan ng project, alam ko sino yung contractor, alam yung process, yung percentage of completion, nabayaran na ba o hindi. So hindi na mauulit itong ghost projects or puro kay contractor A lang napunta yung mga pondo ng gobyerno. Okay, so hindi ba siya certified urgent? Certified urgent, pero pang 42 yata. Sa dami ng urgent. Okay. Pero certified urgent. Na urgent na siya, previous zona pa. Correct. Pero hindi pa rin pumasa, parang abolition ng travel tax. Hindi pa Okay. rin lumusot kasi nga ang daming politika sa Kongreso at Senado. So dapat yata kasama yun sa zona ni Pangulong BBM kung ano yung mga certified urgent na hindi nangyari. Hindi ba? Sinama nila ulit sa LEDAC yung nilabas nila na 42, 43 priority bills. Pero yun na nga, yung kadena from top 10, nandun na siya sa bottom na. Oo. Pero priority pa rin. Yun lang yung maganda. Okay. Ang tumaas, yung increase ng take-home pay, binubudol din tayo. Itataas namin ang take-home pay nyo. Magnanakaw pa kami more. Ganon. Yung Kadena Act na sana yung sagot doon sa gusto natin na Exactly. natatrack natin publicly at openly Yes. yung budget and then yung project, yung status nito, doon natin mamomonitor. We're not even pretending to be looking at that every day. Pero may mga tao talaga, may mga grupo, Yes. organisasyon, na yan talaga ang forte at yan talaga ang passion. Na pwedeng silang tumingin, hindi ba? Kasi I'm sure hindi naman natin, sisilipin ba natin talaga yon? Kung gumagawa tayo ng investigative report, ay yung ordinaryong labandera, hindi naman nila titignan yun eh. Di ba? So it is up to the elite, the educated, to really look after the country. Tapos kasi kung malayan, mag-FOI, request ka pa, Freedom of Information, matagal pero na matagal naman yan. Minsan Oo. sasalain pa yan, minsan haharangin pa. So kapag may kadena law na, Mas mababantayan siya kasi nga online na siya. So hindi man natin tignan, andun na siya. At Correct. may digital footprint na hindi mababago. Pero sa tingin ko, isa din is mabawasan yung mga cash transaction para wala na maleta. Kasi sa ibang bansa, kahit gusto mong bumili sa, let's say, sa Louis Vuitton ng ganito, hindi mo pwede i-cash. Sasabihin nila credit card lang paglagpas sa 2,000 euros, etc. Sa atin walang ganun eh. Kaya yung mga illegal o mga laundered money laundering, ang dali. Kasi nga kaya nilang mag-transfer ng pera, bumili ng bahay sa Forbes in cash. oo nga. Alam na alam ko yan. Kasi Oo nga. Di ba nga may mga kwento ng mga banyaga na dumarating dito, tapos bayong-bayong dadalhin nga sa mga branded na mga department Ay, store. oo, meron yan. Oo, galing sa ibang bansa. So mukhang nakaw din yun. Oo. Ano? So kailangan para makontrol, magkaroon din tayo ng batas na gano'n maliban doon sa pag-lift ng bank secrecy. Kasi baliwala ililift mo yung bank secrecy kung cash transaction silang lahat. Ibig sabihin, hindi nila idadaan sa bangko. Oo, correct, Pero yung correct. pag-download ng pera, ay DBM yan. Talagang dapat may pananagutan sila. So where do we start? Mon, eto ngayon, where do we start?
Well, number one, dahil nagbabayad tayo ng buwis buwan-buwan, wag nating tigilan na dito sa pag-review ng budget na to, hindi lang natin busisiin o questioning kung saan napupunta. Questioning natin, ano nangyari doon sa unang budget na binigay namin sa inyo? Kasi dapat performance-based eh. Halimbawa, sa DPWH, kaya ba talaga namin ipagkatiwala ulit sa inyo ang 600 billion after tayong maswindle doon sa more than 500 billion na flood control? Talaga bang kahit maayos si Secretary Dizon, kaya ba niya talaga masigurado na hindi na mauulit ito without the cadena? Kasi nga, sa cadena, technology yung gagamitin natin. Pero maliban dito, naniniwala ako na ito na yung panahon na hindi na natin talaga kayang ipagkatiwala sa buti ng tao. Kailangan na natin ng transparency. Talagang ma-higher power or technology kasi kung hindi, mabubudo lang tayo pa ulit-ulit. Di ba nga, panukala ko talaga, AI na lang ang Congress? O hindi ba? Anong tingin mo? Actually, nung nasa Oxford ako, tinanong ko yan anong ko sabi? yan doon sa mga IT expert, can we make government AI to address corruption? Yes. Pero ang sabi nga nila, public service daw kasi may heart. Sabi ko, yung heart nga, doon kami nabudol. Heart. Kasi nga daw, ang paglilingkod ay hindi puro... No, of course, people will still be on top of it, di ba? Hindi naman aandar yan mag-isa. Pero, yung pag-craft ng wordings ng law, Baka mas mabilis pa. baka mas mabilis at saka walang butas. Hindi ba? Specifically, to prevent corruption. O biro mo, ChatGPT mo lang yan. To prevent corruption, how do you change this law? O ayan na, may sagot na siyang ganyan. Kaya nga sabi, di ba, baka pwede i-abolish na lang din yung Congress. Baka Hindi tipid ba? pa tayo. Hindi ba nga? Yun ang sabi nga nila. Then people will just vote if they agree on the law or not. Correct. Ayun. Ayun na lang yung sulong natin. AI na lang din yung tax collection natin, ano? Oh, isa pa yun. Oo. Mas feasible yun sa tax collection. Right. Ito may lumabas na naman, hindi ba? Yung tungkol sa customs. Oo. Hindi ba yung lumalabas na meron na namang nasabat na, ano ba yung sigarilyo yata yun? Pero nalaman na sa customs, may nabayaran doon kaya nakalusot. Tapos gusto nila itaas na naman yung excise tax. Ay, hindi ba Hindi, nga? lalo na Oo. naman lumaki yung racket doon sa ano. Okay, what about tax collection efficiency? Ano bang nangyayari dyan sa pag-aaral mo? Hindi lang nila nakokolekta, nalalagyan sila, kaya hindi nakokolekta, or nakokolekta pero napupunta sa nakaw? Hindi, yung collection is wala pa yung spending eh. So dun sa pangongolekta, una talaga is napaka-narrow nung tax base natin. Marami talagang hindi nakarehistro at hindi nagbabayad. Pangalawa, yung audit and investigation, imbis na makatulong siya, kasi less than 3% lang yung contribution ng audit. Almost 98% ng collection natin, voluntary tayo mismo ang nagpa-file, nagde-declare. So, yung audit tayo ni BAR, doon nagkakaroon ng korupsyon o lagayan. Lalo na yung mga may kapangyarihan at nasa posisyon. Yung mga taga-kongreso, nung nasa BIR ako, yan ang mahilig tumawag sa BIR. Oh. Kasi kung hindi nila kumpanya, kamag-anak o kakilala nila or campaign donor nila. Okay, so tatawag lang. Kaya- so bababaan. Siyempre, walang magagawa yung examiner kung tumawag na congressman. Kaya nga, diba, ang panukala natin, i-abolish na yung BIR at customs. Gawin ng GOCC parang sa Singapore, Inland Revenue Authority, na may fiscal and political independence para hindi sila mapakialaman ng mga politiko nakaupo. Kasi hindi sila coterminous sa presidente. Hindi tulad ng commissioner, talagang pagka may nasagasaan siya, or diba, yung isang commissioner in-appoint na babae, tas sabi niya, kukolektahin niya yung estate tax ng mga Marcos the following month, natanggal. Yung mga ganon, very politicized. Okay. So, ano ngayon ang ano? Paano natin, okay, sabi mo nga kailangan na natin silang bantayan. Ang sabi ng mga congressman na nakausap natin, now we will be more transparent. So, there's going to be, di ba live na ngayon yan? Live streaming hearing, na. yes. Live streaming, will that help? It will help kasi at least mas maririnig natin kung ano yung mga diskusyon. Kaya hindi ako naniniwala na hanggang sa final version makikita natin. Kasi talagang meron pa rin yung parang last minute na adjustment. Right. Kaya kung wala yung teknolohiya na ma-access natin, yung actual spending. Kasi yung budget is it can be as good as how it looks, pero how it will be disbursed, saan mapupunta yung pera, ibang usapan. Aren't they supposed to itemize that? At may tiyaga ba yung mga watchdog na tingnan Isa-isahin. yung saan-saan mapupuntang sangay? I think yun yung mahirap talaga doon kasi yung dami ng line items. Talaga bang kahit
tayong tatlo bigyan ng pagkakataon, talaga ba may isa-isa natin siya? Oo. Parang feeling ko, sinadya nila padamihin at gawing komplikado yung budget. Kaya kung wala yung AI na makakatulong sa atin to spot any red flags or delay before i-disburse. Kasi ang malungkot dito, yung sa flood control, no-brainer eh. Hindi mo alam anong progress ng project, pero labas ng labas yung pera. Download ng download. Si Land Bank naman, release ng release. Parang wala nagtanong sa kanila. Samantalang 100 million, 100 pesos, sa ordinaryong Pilipino, 1,000 pesos ginagapang pa nila. Ito, billion-billion. And yet, parang walang questionable sa kanila. Yun din yung tanong natin kung bakit sa kabila ng ilang taon na disallowance, sige pa rin release ng pera dun sa mga may utang pa. Oo. Eh, diba Sa sa kumpanya, pag may utang ka, Oo. hindi ka nakasweldo. Oo. Pag meron ka unliquidated cash advance, hold yung payroll mo, or hindi ka makakakuha ng another cash advance. Ba't ito parang tuloy-tuloy lang? Oo, tsaka nakakatakbo ulit. Tapos iboboto natin ulit. Ayun na nga. Pero hindi naman natin alam kung sino-sino na Yes, sila eh. kasi hindi na isa sa publiko rin. Hindi na isinasa Oo. publiko. Pagkatapos yung news din, sabihin na natin kasama na tayo sa may kasalanan dyan, hindi na natin tinatanong, hindi ba nga may personalidad na nakulong na dati, pinalabas, pero ibalik mo yung pera, okay. So, tumakbo ulit. So, ayan na naman. Yes, paulit-ulit na lang. Hindi pa binabalik yung pera. Oo. Anong dapat unahin sa systemic reform mo? Kasi maraming naisip na Ang hirap solusyon si naman Mon na umaga na Oo. Ang bigat, ano? Kumbaga sabay-sabay, Oo. anong dapat unahin? Yung pinakamabilis. Ako Oo. yung pinakamabilis. Magsimula tayo sa sarili natin. Pwede ba? Huwag na tayong tatanga-tanga. Kasi Okay. parang ang hirap, mag-aaway pa tayo, sinong politiko, kinakampihan mo. Ako sa pamilya ko, lagi ko sinasabi yan. Okay lang magkakaiba tayo ng opinion, pero pag ninakawan tayo, magnanakawan tawag doon, pwede ba? Wala nang ibang usapan. Wala na yan kung anong kulay ng eskwelahan mo, anong tinapos mo. Magnanakawan tawag doon. Huwag na natin iboto. Ang problema yung nanay ko, napadala lang ng manok ni Mayor, nag-iiba din ang ano eh. Ay, magagalit nanay ko. Nag-iiba yung ano eh. Pero yan ang katotohanan talaga. Kaya gusto nila the poor remains poor eh. Dahil ang dali na, di ba nga, yung mga urban poor, kahit na hindi sila dapat naroon, gusto Pero nga nila effective doon. eh. Imagine mo sa Pampanga, my mom is from Mapalit eh. Sa Pampanga, kahit na baha sila ilang linggo na, pag nagpadala ng manok, ng bigas, the gratitude, talagang feel, ramdam na, hindi po natin utang na loob at utang sa kahit kaninong politiko kasi pera ng bayan yan. Ay, Pera yeah. natin yan, buwis natin yan na binayaran. Kaya rin tayo Ayuda Nation, ano? Nakasalalay Sobra. sa ayuda, luluhod at manlilimos para magpagamot ang mga At ito ang kamag-anak. administrasyon ng pinakamalaki ang allotment sa ayuda. So, titingnan natin, paano kaya natin, alam mo, ang tagal natin nag-usap, wala pa rin tayong solusyon, ha? Bumoto ng tama, yun ang pinakamabilis. Sana sinabi nyo na yun ang purpose ng guesting, hindi sana ako available. Ako pala nga hihinga nyo ng solusyon. Sila nga tumakbo, pinasweldo, walang nagawa. Kaya nga. Ako nagbayad na ng buwis, sa akin yung papinasa yung Oo nga. Pero kailangan pa rin natin pag-usapan. Sabi nga namin dito, hindi tayo makakalimot. Kailangan Yes. natin parating pinapaalala sa tao yan, ano? Pero maraming salamat, Mon, sa you. sakit ng ulo na tinanggap mo mula sa At amin. walang sawang pagtangkilik. Thank you. Oo, ngayon Sensya na po, wala akong sagot sa lahat ng tanong. Kaya nga, oo nga. Ngayong nalinawan na po tayo sa isyong ito. Yung komento ng ating mga manonood online, paano mababantayan ng mabuti ang national budget? Nang tanungin namin, ang sabi nila, kulas rekuloyan. Paano mababantayan ni mismo sa Congress yung budget? Wala mapakita si Kong Swansing. Ay nako, sa sarili nilang bakuran, sabi niya. At sagot lang kasi yun na ang ginawa dati, kumbaga kalakaran na. So, wala. Sabi ni Edgar Evan, no way, all for one for all. Three Musketeers. Oo nga, Joey Levy, dapat naka-stream live din ang and will be informed at ganun din ang buong Pilipinas tungkol sa schedule. Sabi naman ni Rica Ledesma, preparation of the budget. See to it that well-balanced and not all for travel ito. Oh, isa pa yun, yung travel, di ba? Di ba? DOH, okay. Alimar Bangot, safe na yan kay contractor. Ayun. Sa pa yun, ano? Paano kaya nagiging mga party list members sa mga contractor? Ang dami nila. Ang dami natin kailangan ayusin, pero maraming salamat po sa inyong oras. Chief Tax Advisor ng Asian Consulting Group, Mon Abrea.